Kamusta? Maligayang pagdating. Sana'y magustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications. Nagsimula ang Sabado ni Mike tulad ng karaniwang araw. Dahan-dahan siyang gumising, nagtimpla ng matapang na kape, at binuksan ang mga kurtina sa sala. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Isa ito sa mga payapang araw kung saan ang tanging problema mo lang ay kung mananatili ka sa sofa para manood ng TV o maglalakad-lakad sa parke. Walang anumang kakaiba. Walang anumang pahiwatig na sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanyang buhay ay babaliktad. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Sinulyapan ni Mike ang screen at nakitang kumikislap ang pangalan ni Jake. Ang kanyang matalik na kaibigan ay hindi tumatawag ng walang dahilan. Siya yung tipo ng tao na magte-text muna para magtanong kung okay lang bang tumawag. Ang hindi inaasahang tawag na iyon ay parang isang tahimik na alarma sa isip ni Mike, ngunit sinagot niya ito nang hindi pinaghihinalaan ang magiging epekto ng usapang iyon. Pare, may problema ba? Sa kabilang linya, hindi pangkaraniwan ang boses ni Jake. May pag-aalinlangan doon, isang bagay na nagpaupo ng tuwid kay Mike sa sofa, nakatuon ang buong atensyon. Tol, nandito ako sa Hollover Beach, yung nude beach. At nandito rin ang asawa mo. Ang mga salita ay tumama kay Mike na parang isang malakas na kuryente, ngunit hindi siya kaagad nakakilos. Sinusubukan pa ng kanyang utak na iproseso ang narinig. Isang nude beach? Si Ashley? Walang katuturan. Ano? Iyon lang ang tanging nasabi niya. Huminga ng malalim si Jake. Ayaw niyang mapunta sa ganitong posisyon, ngunit kailangan niyang maging tapat. Kasama niya ang dalawang lalaki. Nagbibilad sila sa araw, nagtatawanan, nag-uusap, na parabang walang problema. Sa bawat salita, nararamdaman ni Mike ang bigat na dahan-dahang dumadagan sa kanyang dibdib. Maagang umalis ng bahay si Ashley kaninang umaga. Hinalikan siya nito sa noo at sinabing maghapon siya sa pool ng kanyang kaibigan para sa isang girl time. Ngunit ngayon, ang imaheng iyon ay unti-unting gumuho. Mali ito. Sigurado ka bang siya yon? Desperado ang boses ni Mike na parabang sinusubukan pa ring humanap ng butas, isang pagkakamali na magpapaliwanag sa lahat. Nag-atubili si Jake ng isang segundo. Diretso akong nakatingin sa kanya, Mike. Siya nga. Ang katahimikang sumunod ay kasing bigat ng tingga. Naramdaman ni Mike ang kanyang puso na kumakabog ng napakalakas, na parabang humahampas sa loob ng kanyang dibdib. Uminit ang kanyang muka at ang kanyang mga kamay ay kusa ng napakuyom. Si Ashley, ang kanyang asawa, sa isang nude beach kasama ang dalawang lalaki. Para bang tinatanggihan ng isip niya ang ideya na tila buhay ng ibang tao ang naririnig niya at hindi ang sa kanya. Pero alam niyang hindi magsisinungaling si Jake tungkol sa ganitong bagay. Bigla siyang tumayo, kinuha ang susi ng kotse at umalis ng bahay nang walang imik. Ang pangangailangang makita ito ng sarili niyang mga mata ay mas malakas kaysa sa anumang bagay. Umugong ang makina ng sasakyan habang nagmamaneho si Mike. Mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang panga at ang mga kamay niya ay nakakapit ng mahigpit sa manibela na namuti na ang kanyang mga buko. Ang biyahe papuntang Hollover Beach ay hindi kailanman naging ganito kahaba. Paulit-ulit na umiikot ang kanyang isip, naghahanap ng anumang lohikal na paliwanag, ngunit ang tanging nakikita niya ay malabong mga imahe ng umaga na nagsimula ng payapa. At ang malinaw na pagtataksil na ngayon ay tila hindi na maiiwasan. Parabang ang trapiko ay gumagalaw sa slow motion. Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tumatama sa aspalto, at kahit na todo ang aircon, hindi nito kayang palamigin ang galit na lumalaki sa loob niya. Bawat pulang ilaw ay isang pagpapahirap, isang nakakainis na hadlang sa pagitan niya at ng katotohanan. Sa kaibuturan niya, marahil ay pinapatagal niya lang ang hindi maiiwasan. Pagkaparada niya,
Naglakad si Mike na may determinadong mga hakbang. Ang mainit na buhangin ay tumatagos sa kanyang sapatos, ngunit wala siyang maramdaman kundi ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nakapako ang kanyang mga mata sa abot tanaw, sa mga katawan na nakakalat sa dalampasigan, desperadong naghahanap ng pamilyar na mukha. At doon, nakita niya siya. Si Ashley ay nakahiga sa isang asul na tuwalya, nakasuot ng salamin sa araw. Ang buhok niya ay nakatali lang na parang nagkakaroon siya ng pinaka-relax na araw sa buong mundo. Sa tabi niya, dalawang lalaki ang nagtatawanan at nag-uusap, kumikilos na may kaswal na pagiging pamilyar. Hawak ng isa ang isang inumin. Ang isa naman ay tinitingnan ang kanyang telepono. Wala sa kanila ang mukhang isang simpleng kakilala lang. Tila bumagal ang oras. Nakaramdam si Mike ng buhol sa kanyang tiyan. Isang alon ng pagduduwal ang umaakyat sa kanyang lalamunan. Ang init ng araw ay walang-wala kumpara sa apoy na nag-aalab sa loob niya. Patuloy siyang naglakad, bawat hakbang ay lumulubog sa malambot na buhangin na ginagawang mabagal at mabigat ang kanyang paglapit. Nang sapat na ang kanyang lapit, huminto siya, nanatiling nakatayo, naghihintay na mapansin siya nito. Hindi nagtagal. Lumingon si Ashley na parang walang pakialam. Marahil ay naramdaman ang kanyang presensya. Sa sandaling makita siya nito, nanigas ang kanyang katawan. Hindi na itago ng salamin sa araw ang panandaliang pagkataranta sa kanyang muka bago niya sinubukang kumalma. Nagkrus ng braso si Mike. Nararamdaman ang mga mata ng dalawang lalaki sa kanya. Nagkatinginan sila, hindi komportable, na para bang alam na nilang nasa gitna sila ng isang bagay na mali. Walang nagsalita sa kanila. Anong nangyayari dito, Ashley? Matatag ang kanyang boses ngunit may bigat na imposibleng balewalain. Huminga siya ng malalim bago tumayo, mabilis na kinuha ang telang katabi niya at itinali sa kanyang katawan. Tila ngayon niya lang napagtanto na nakahubad siya. Mike, simula niya, ngunit nagatubili. Ang mga segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay parang nakakasakal. Buhay pa rin ang paligid ng dalampasigan sa tunog ng mga alon at malalayong usapan. Ngunit para kay Mike, mayroon lamang ang sandaling iyon, ang pagtataksil na iyon. Naghihintay siya. Hindi siya magtatanong o bibigyan siya ng pagkakataon para sa mga walang lamang dahilan bago niya subukang magpaliwanag. Dinilaan ni Ashley ang kanyang mga labi at nagkrus ng braso, isang depensibong kilos na lalo lang nagpalala sa sitwasyon. Kaya kong ipaliwanag. Isang tuyong tawa ang kumawala kay Mike. Palagi namang ganito. Palaging may paliwanag, ngunit gusto niyang makita kung hanggang saan siya aabot. Kung ganoon, magpaliwanag ka. Tumingin siya sa paligid na parabang naghahanap ng matatakasan, ngunit wala. Mga kaklase ko sila sa Spanish. Inanyayahan nila akong sumama at na-curious lang ako, Mike. Gusto ko lang makita kung ano to. Nanatiling tahimik ang dalawang lalaki. Ang may hawak ng baso ay tumingin sa malayo, nagkukunwaring interesado sa buhangin. Ang isa naman ay hinaplos ang kanyang leeg, halatang hindi komportable. Hindi inalis ni Mike ang tingin sa kanya. Na-curious ka? Hindi galit ang tono niya. Tila wala lang itong laman, na parabang alam na niya ang katotohanan. Napansin ito ni Ashley. Sinubukan niyang lumapit para hawakan ang braso niya, ngunit umatras si Mike. Hindi mo maiintindihan, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Pero hindi ito ang iniisip mo, maniwala ka. Umiling si Mike, hindi makapaniwala sa naririnig. Hindi ang iniisip niya? Ano pa ba ang maaaring maging kahulugan nito? Nagsinungaling siya. Tumingin siya sa kanyang mga mata kaninang umaga at sinabing pupunta siya sa ibang lugar kasama ang ibang tao. Tiningnan niya muli ang dalawang lalaki. Iniiwasan nila ang kanyang tingin, na parang dalawang salarin na naghihintay ng hatol.
Naramdaman ni Ashley ang kanyang katahimikan at sinubukan ulit. Mike, nag-overreact ka. Sa wakas ay huminga siya ng malalim, ngunit hindi niya sinagot. Tumalikod lang siya at nagsimulang maglakad palayo. Iniiwan ang init, ang pagtataksil, at ang mga dahilan na hindi kailanman magiging sapat. Naglakad si Mike sa buhanginan, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang tunog ng mga alon at ang malalayong tawanan ng ibang tao sa dalampasigan ay tila mahina, na para bang nasa ilalim siya ng tubig sa ibang mundo, isang mundo kung saan ang lahat ay umiikot sa tahimik na pagtataksil na nasaksihan niya. Gusto na niyang umalis, maglaho, ngunit ang tunog ng nagmamadaling mga yapak sa likuran niya ay nagpatigas sa kanyang katawan. Mike, teka! Sumigaw ang boses ni Ashley. Huminto siya, ngunit hindi agad lumingon. Pumikit siya sandali, sinusubukang pigilan ang bagyo sa loob niya. Nang sa wakas ay tumingin siya sa likod, nakita niya ang kanyang asawa na tumatakbo palapit, nakabalot pa rin sa telang itinali niya. Ang kanyang salamin ay naiwan sa buhanginan. Tense ang kanyang mukha, mabilis ang kanyang paghinga. Kailangan mong pakinggan ako, sabi niya, hingal na hingal. Pinanatili ni Mike ang kanyang tingin ngunit hindi nagsalita. Gusto pa ba niyang marinig? Kailangan pa ba niya? Ano pa ba ang maaari niyang sabihin para baguhin ang alam na niya? Lumapit pa si Ashley. Hindi ito ang iniisip mo. Isang maikli at tuyong tawa ang kumawala sa kanya. Palagi namang ganyan, di ba? Nagkagatlabi siya at umiling. Gusto ko lang subukan ng isang bagay na iba. Inanyayahan ako ng mga kaklase ko at na-curious lang ako. Tinaasan siya ng kilay ni Mike. At sa tingin mo magandang ideya na itago yan sa akin? Alam kong ganito ang magiging reaksyon mo. Mabilis niyang sagot, na para bang handa na ang sagot na iyon. Huminga ng malalim si Mike, sinusubukang panatilihin ang kalmang unti-unti nang nawawala. Ashley, umalis ka ng bahay kaninang umaga, tumingin sa mga mata ko, at nagsinungaling. Sinabi mong pupunta ka sa kaibigan mo. Anong inaasahan mong magiging reaksyon ko? Tumingin siya sa malayo, na para bang naghahanap ng mga salitang magpapagaan sa sitwasyon. Ayokong magsinungaling. Pero kung sinabi ko sa'yo, hindi ka papayag at gusto ko lang talagang makita kung ano yon. Wala naman akong ginawang masama. Hinarap ni Mike ang kanyang mukha, pagod na pagod. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ito tungkol sa pagpunta sa beach, Ashley. Ito ay tungkol sa pagsisinungaling, sa pagtatago ng isang bagay sa akin. Kung nagsisinungaling ka tungkol dito, ano pa ang kaya mong itago? Binuka niya ang kanyang bibig para sumagot, ngunit isinara itong muli. Sa unang pagkakataon, tila nawalan siya ng sasabihin. Hindi ibig sabihin noon ay may ginawa akong mali, bulong niya na hindi nagaanong kumbinsido. Tumawa muli si Mike, ngunit ngayon ay may kapaitan na. Sa tingin mo ba kapani-paniwala yan, na ang pagiging curious ay sapat na dahilan para magsinungaling sa asawa mo? Bumuntong hininga si Ashley sa pagkabigo. Mike, pakiusap. Para kang umarte na niloko kita. Nag-cross siya ng braso. Hindi ba? Nanlaki ang kanyang mga mata. Nagulat sa direktang tanong. Siyempre hindi. Nandoon lang ako, nakikipag-usap, nagbibilad sa araw. Kasama ang dalawang lalaking hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko sa isang nude beach. Humalakhak siya, hinawi ang kanyang buhok, naiirita. Ibang environment lang. Masyado mong pinalalaki to. Nanatiling tahimik si Mike ng ilang sandali, pinagmamasdan lamang siya. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang dahan-dahang paglubog ng katotohanan. Napagtanto niya noon din na hindi ito ang unang pagkakataon na may itinago siya. Marahil ito ang unang beses na nalaman niya, ngunit tiyak na hindi ito ang unang kasinungalingan. Sa wakas, umatras siya, lumilikha ng distansya sa pagitan nila. Kung ako ang gumawa nito, tatanggapin mo ba? Tanong niya, nakatingin ng diretso sa kanya. Nagatubili siya at sa maikling sandaling iyon, nakuha na ni Mike ang kanyang sagot.
Ang katahimikan sa pagitan nila ay parang may bigat na 1 tonelada. Nakatayo si Mike. Pinagmamasdan si Ashley habang umiiwas ito ng tingin. Hindi masagot ang pinakasimple at pinakahalatang tanong. Kung baliktad ang sitwasyon, kung siya ang nasa dalampasigang iyon na napapalibutan ng 2 estranghero, tatanggapin ba niya? Patatawarin? Palalampasin ng kasinungalingan? Ang kanyang pag-aatubili ay nagsabi ng lahat. Dahan-dahang bumuga ng hangin si Mike, nakakaramdam ng halo-halong ginhawa at pagkawasak. Alam niya ang sagot, ngunit ang makita siyang hindi makapagsalita ay nagkumpirma lamang sa kung ano ang ayaw pa ring tanggapin ng kanyang puso. Sa loob ng maraming taon, bumuo siya ng isang relasyon na batay sa tiwala, naniniwalang matatag ang kanilang pagmamahalan na hindi kailanman magtatago ang kanyang asawa ng ganitong bagay. Ngunit heto, sa mismong harapan niya, ang patunay na ang tiwala ay maaaring masira ng walang halik, walang hawak, walang pisikal na pagtataksil. Isang kasinungalingan lang ang kailangan. Hindi na niya kailangang marinig pa ang anuman. Nang walang anumang salita, tumalikod si Mike at naglakad patungo sa parking lot. Hinabol siya ni Ashley. Mike, teka! Hinawakan niya ang braso nito, sinusubukang ipatingin siyang muli sa kanya. Huminto siya, ngunit hindi agad lumingon. Talaga bang iiwan mo ako dito? Pagkatapos ng lahat? Ang kanyang pagkagalit ay may pumitik sa loob niya. Tila siya pa ngayon ang biktima. Hindi mo talaga maintindihan, ano? Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang ekspresyon ay may bago ng dala. Hindi galit, hindi sakit, kundi isang matibay na desisyon. Umiling si Ashley sa pagkabigo. Walang masama sa pagpunta sa beach na yon. Walang masama sa pakikipag-usap sa ibang tao. Ginagawa mo itong mas malaki kaysa sa tunay na sitwasyon. Nag-cross ng braso si Mike. Tinititigan siya ng matagal. Hindi, Ashley. Hindi ito tungkol sa beach. Hindi ito tungkol sa mga lalaking yon. Ito ay tungkol sa katotohanang nagpasya kang hindi ko kailangang malaman. Binuka niya ang kanyang bibig para makipagtalo, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan siya. Pinili mong itago ito sa akin dahil alam mong hindi ko magugustuhan, at kung alam mong masasaktan ng taong kasama mo pero ginawa mo pa rin, iyon na ang nagsasabi ng lahat. Hinalo ni Ashley ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng pagkabigo at desperasyon. Mike, mahal kita. Ayokong saktan ka. Pero ginawa mo. Agad niyang sagot nang walang pag-aalinlangan. Napalunok siya na parabang nagsisimula ng mapagtanto na hindi na siya maililigtas ng mga salita sa pagkakataong ito. Bumuntong hininga si Mike. Tumingin sa lupa sandali bago muling itaas ang kanyang mga mata. Lagi kitang pinagkakatiwalaan. Alam mo ba yon? Akala ko iba tayo. Pero ngayon nakikita kong nagkamali ako. Talaga bang itatapon mo ang lahat dahil lang sa isang hindi pagkakaunawaan? Tanong niya, nanginginig ang boses, halos desperado. Isang maikli at walang ganang tawa ang kumawala kay Mike. Hindi ito hindi pagkakaunawaan, Ashley. Gumawa ka ng desisyon. Ngayon, gagawa ako ng sa akin. Umatras pa siya, palayo sa kanya. Tapos na tayo. Nagbago ang mukha niya sa pagkagulat. Ano? Mike, tama na. Pwede nating... Hindi. Putol niya. Ang boses niya ay matatag at hindi natitinag. Hindi na natin pwede. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Ashley sa buhanginan. Ang hangin ay nililipad ang kanyang buhok habang sa wakas ay hinahabol na siya ng katotohanan. Wala nang balikan. Humampas ang mainit na hangin sa mukha ni Mike habang papalayo. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa buhangin na may bigat na tila hindi na niya kayang dalhin. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangan. Alam niyang nandun pa rin si Ashley, marahil ay nakatayo lang. Sinusubukang unawain na sa pagkakataong ito, hindi na mabubura ng kanyang mga salita ang pinsala. Ang paglalakad pabalik sa kotse ay parang ang haba, hindi sa pisikal, kundi sa isipan.
Bawat hakbang ay may kasamang bugso ng emosyon na pilit niyang kinokontrol. Galit, pagkabigo, kalungkutan, ngunit higit sa lahat, ang sakit ng pagkaalam na ang taong kasama niya sa loob ng maraming taon ay gumawa ng isang desisyon na naglantad kung nasaan talaga ang kanyang mga prioridad at wala iyon sa kanya. Nang makapasok siya sa kotse at isara ang pinto, nakabibingi ang katahimikan. Isinandal niya ang kanyang noo sa manibela. Huminga ng malalim. Sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Ngunit ang totoo ay wala nang kailangang ayusin. Malinaw na ang lahat. Ang pagmamaneho pauwi ay malabo. Trapiko, mga pulang ilaw, mga gusaling dumadaan sa bintana. Wala sa mga ito ang parang totoo. Nagmamaneho siya, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Inuulit ang mga sandali. Naghahanap ng mga senyales na marahil ay pinalampas niya. Nagsinungaling na ba si Ashley dati nang hindi niya namamalayan? Mayroon pa bang ibang maliliit na pagtataksil na hindi niya napansin? Nang pumarada siya sa garahe, nakaramdam siya ng ibang uri ng pagod. Hindi lang pisikal, isang bagay na mas malalim, isang bagay na nagmumula sa puso. Pumasok siya sa loob at tumingin sa paligid. Lahat ay tila pareho. Ang sofa ay nasa dati nitong lugar. Ang mesa na may 2 silya. Ang estante na may mga librong pinili nilang 2. Ngunit sa paanuman, iba na ang pakiramdam. Na para bang ang espasyo ay hindi na sa kanya. Na ang buhay na akala niya ay sa kanya ay isang ilusyon lamang na ngayon ay naglaho na. Dumating si Ashley ilang sandali pagkatapos. Narinig niya ang pagpihit ng susi sa pinto at bago pa siya makapagsalita, alam na niya ang sasabihin nito. "Mike, pwede ba tayong mag-usap?" Mas mababa ang boses niya, halos maingat. Tiningnan niya ito, pinag-aralan ang bawat detalye ng kanyang mukha. Sa loob ng maraming taon, iyon ang unang mukha na nakikita niya sa umaga at ang huli bago matulog. Ngayon, mukha na lang ito ng isang taong hindi na niya kilala. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Ashley." Matatag ang kanyang boses, walang pag-aalinlangan. Kinagat niya ang kanyang labi, hindi mapakali. "Nagkamali ako, pero hindi panloloko yon, Mike. Hinding-hindi ko gagawin yon sa'yo." Isang maikli at walang ganang tawa ang kumawala sa kanya. "Hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi ito tungkol sa pagsama sa mga lalaking yon. Ito ay tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nun." Napakunot noo siya, nalilito. "Anong ibig sabihin nun?" Huminga ng malalim si Mike bago sumagot. "Ibig sabihin, hindi mo ako sapat na nirespeto para maging tapat. Ibig sabihin, nagpasya kang mas mahalaga ang pagiging curious mo kaysa sa tiwala ko. At higit sa lahat, ibig sabihin, hindi ko kayang makasama ang isang taong gumagawa ng ganoong klaseng desisyon." Kumukurap-kurap si Ashley, na para bang ngayon lang niya naririnig ang mga salitang iyon. "Talaga bang itatapon mo ang lahat?" Halos hindi makapaniwala ang kanyang boses. Tinitigan niya ito sandali bago umiling. "Hindi ako ang nagtatapon ng anuman. Ikaw ang gumawa niyan." Binuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Sa mga sumunod na araw, mabilis ang lahat. Inihanda at pinirmahan ang mga papeles ng diborsyo, walang mahabang away o desperadong pagtatangkang magkaayos. Sinubukan ni Ashley na makipagtalo ng ilang beses, sinubukang ipagtanggol ang sarili, ngunit wala na roon si Mike sa emosyonal na aspeto. Umalis na siya sa sandaling tumalikod siya sa dalampasigang iyon. Ang katahimikan sa bahay ay naging isang kakaibang kasama. Sa mga unang araw, mabigat ito, nakakasakal, ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto niyang ang katahimikan ay kalayaan. Hindi na niya kailangang mag-isip kung ano ang itinatago sa kanya. Hindi na niya kailangang pagdudahan ng taong katabi niya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Nandoon pa rin ang sakit ng pagkabigo, ngunit may nagsasabi sa loob niya na simula pa lang ito ng bago,
isang ibang kabanata. Isang kabanata kung saan hindi na niya kailangang laging magtanong kung niloloko ba siya. Umalis si Mike ng bahay kinaumagahan at naramdaman ang sikat ng araw sa kanyang mukha, ang parehong araw na sumikat sa dalampasigan noong araw na iyon. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Para bang sumisikat ito para lamang sa kanya. Ngumiti siya dahil sa kaibuturan niya, alam niyang tama ang naging desisyon niya. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa mga susunod pa. Hanggang sa muli.